namin, which we have to interview po yung vocation life po ng bawat isa. Meron pong priestly life, tapos religious and consecrated life, single blessedness, and sa married couple. Tapos Mm. kayo po yung since po yung topic is about discerning one's vocation, kayo po yung napili ko na pwede pong interviewin as perfect example po ng couple. And also, since parang nag-ano po kasi kayo na family and life program. So I think mas makakapag-help po sa amin yung insights and yung thoughts po ninyo on how we can siguro discern din po pagdating sa amin, since most of us may mga kanya-kanya rin pong loved ones, gano'n. Pagdating po sa married, ay sa couple po. So eventually papunta sa married. So ayun po. Pero here are the questions lang naman po na itatanong namin. So ayun po. Wait lang, pahintayin po natin yung mga puro athlete pala yung wala. Okay. Asan na ba sila, Jods? Sige pa. Since while waiting po, pakilala na lang din po kami isa-isa. Pero pili ko po kilala niyo na po ako. So yung group mates ko na lang po. We're legal management po, second year. And ako po yung father of the BEC, which yung head po nila. Tapos yung mother po, yung partner ko. Ayan. Good evening po. I am Lorraine po and I'm the mother of our BSC po. Our BSC po is Saint Catherine of Siena po. Hello, good evening po. Thank you for this opportunity for us to interview po kayo. Hello. Hello. Good evening. Ano yung mother, father? Ano yung mother, father? Ano po siya? Ano ba? For example po, sa household natin, meron pong household head. So, they are the ones po na nag-take care po sa mga members niya. So, yung BAC po kasi, it's like a family. Meron pong mother, father, brother, and sister. Basically po yung BEC, group siya. Tapos may ano lang po doon, may role. Ayun po yung tamang role po doon. So, kami po, ako po father, si Lorraine po, mother. Tapos yung the rest po, brothers and sisters. So, each role po, may may assigned role and task po kami kung sino po nag-lead ng pray, kung sino pong nagpa-plan, gano'n. Na parang pagka na-out yung anak, liligtas sa mother. Wala naman pong gano'n. Wala namang eviction. Sige pa. Sa brother po namin, Jads. Hello Si po. Jara po. Sige, sorry. Ako po si Jads Kalina and I'm the brother of the BEC. Currently second year po, same as them, legal management. And my role as the brother of the BEC is to keep the peace in the BEC. Kumbaga kung may away, dapat kami yung nag-i-stop. May iba po kaming mga brothers dito, but right now they're not in the meeting, so ayun lang po. Hello po. Hello. Hello. Galing naman, may mga ganun pa sila. And yung sister po namin, si Jara, ayun, nasa, ano po kasi siya, nagde-drive po siya right now, so baka hindi po siya makapag. Pero nakikinig naman po siya. And siguro po, kung dapat natin sila hintayin, kasi yung time po, sayang, ayun. We wanna know rin po, syempre ako po, personally, medyo kilala rin po kayo, and somehow, yung story ninyo. So, I think it's a good opportunity din po to share po kayo po, can introduce yourself, and yung first question ko po, paano po nag-start yung love story ni Tito, ni Tatay? Yan. Kailangan ba namin magpakita? Hindi naman. Okay. Pwede naman po magpakita. Wag naman na tayo, Kuya Paul. Opening prayer. Opening po po. Kuya Father eh. Sorry po. Father ka, nagbibigyan. Sige pa. Let's put ourselves in the loving presence of our Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, Heavenly Father, we thank you for this night and the opportunity po na binigay ninyo sa amin para po kami ay magkaroon ng online and virtual conversation. Thank you po for having us, Tita Christian and Tita Ayan, for this night po to share their wisdom and knowledge po sa amin, Lord. And may this time po na sana may mapagpulutan po kami ng aral, and
May you guide us sa mga ginagawa po namin from our schools and works. And we ask all of these in your mighty name, Jesus Christ, our Redeemer. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun po. Ito po pala si Luke. Kailangan magpakilala mo. And then, anong ganap mo raw sa buhay? So hello po, I'm Luke Cardero. Tourism management student po. 3rd year and student athlete po ako sa Letras. Yun po. Hello, kuya. Hello, hello. Ayun po, going back po, nanay and tatay. Siguro excited din po sila malaman yung kung paano po ba yung naging story ninyo. Story daw. Hindi, pakilala na lang muna kami. Tapos yung story, daanan na lang natin dun sa mga guide questions, no? Parang doon sa... Sige pa. Ayan, Sige pa. para dun sa mga kasama mo, Kuya Paul. Ayun, kami si Christian Liwanag, tapos si Titay Ayan, pero Christian Grace yung pangalan niya. Ayun, parehong Christian yung pangalan namin. Pero ako, K-R yung spelling siya, K-H. So may H siya, tsaka may Grace. Ayun. Tapos, nagsaserve kami sa aming simbahan, kaparish namin si Kuya Paul. Ako ay isang lay minister, tapos kami ay yung Vicariate Coordinators ng Commission on Family and Life dito sa Vicariate of San Felipe Neri. Yung 7 parishes dito sa Mandaluyong, in-oversee namin yung Family and Life Ministry nila. Ayun, so yung ginagawa ng mga Family and Life Ministry, nagkakandak ng pre-K na seminar, parenting seminar, tsaka counseling. Ayan, mga ganon. Tapos, members kami ng Couples for Christ. Tapos, kami rin yung coordinator ng Youth for Christ dito sa aming parish, sa Our Lady of Fatima Parish. And kasama namin si Kuya Paul. Si Kuya Paul ay isa sa mga leaders namin sa Youth for Christ. Meron kaming, kinasal kami nung February 9, 2008. Ilang taon na yun? Basta matagal na. 8 years kaming mag-boyfriend bago kami kinasal. Tapos, nung kinasal kami, hindi kami kagad nagkaroon ng anak. After 2 years pa kami biniyayaan ng mga anak. Yun. So, yung first babies namin, kambal, 15 years. 15 years old na sila ngayon. Tapos yung bunso namin, 13 years old naman. So, nasa high school na silang lahat. Homeschooling family kami. Ano ba yun? I homeschooled all my kids since kinder 1 until now, yung kambal, grade 10 na sila. Tapos yung bunso is a seminarian. So, grade 8 na siya sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. So, nag-stop lang siya mag-homeschool last year when he entered the seminary at grade 7. So, yun. Tapos, balikan na natin yung nakaraan. Yan, sige. Ayun, indagdag ko lang, kinasal kami one day after ng 100 Mansari namin. Ayun, para lang, yung kasi context. nag-celebrate kami ng Mansari wala nung naging mag-boyfriend kami. Ayan, so, na natin yung kwento. Ano ba yan, Kuya Paul? Tatanungin mo ba kami? Ayun po, yun nga po, since yung vocation po ninyo is married life. So, pagdating po ba sa married, ayun po, ano po ba yung naging signs ninyo na sa tingin po ninyo, calling ni Lord for you to have a partner? Ano po yung mga siguro nakita po ninyo? Kumaga signs in terms of vocation, ako personally, hindi ko siya napansin before nung naging mag-boyfriend kami, nung niligawan ko siya. Parang hindi pa siya vocation for me eh. Kumbaga parang more on, yun nga, na-attract ako sa kanya, niligawan ko siya, kinilala ko siya. Ayun, tapos ganun. Hindi pa ganun kalalim yung pagkakaintindi namin doon sa married life, family life in itself. Kumbaga parang
nung younger years namin, para lang siyang natural, ano yun, process. Parang normal career progression. Natural progression lang. Na pagka ganong age, may trabaho ka na, mag-aasawa ka na, magkakaroon ka ng pamilya. Ayun. Si Ayun. tita may mga Actually, signs nung si tatay, nung hindi pa kami mag-boyfriend, parang nabanggit niya sa akin noon na may pangarap siya maging pare. Gusto niya maging pare. Tapos, syempre, nakilala niya ako. Hindi na. Hindi. Bata pa ako. Anong tawag doon? Ako kasi, ever since, high school pa lang ako, gusto ko nang maging nanay. Pangarap ko talaga maging nanay, yung mag-asawa na ganyan. Yung may bahay ka na papagandahin mo, tapos mga ganon. Ayun. Tapos, nung high school ako, meron akong diary na nilagay ko doon yung mga gusto kong characteristics ng mapapangasawa ko. Ayun, so sabi ko doon, number 1, taga-UP, tapos engineering, ganyan. So tapos nung nakilala ko na si tatay, parang ayun, check naman lahat, pero lang yung isang item doon, yung mahilig sa music, kasi hindi siya masyadong pinapatay niya kasi yung pagka nagpapatugtog ako. Ayaw niya nung maingay na ganyan. Music lover naman ako pag ako yung kumakanta. Gusto niya siya yung kumakanta. Anyway, yun nga, siguro yun yung sa akin na siya na, kasi yun nga, yung parang check yung mga nilagay ko doon na parang who would have thought na yung mga sinulat ko nung high school ako, nung nakilala ko siya years after, nung college na kami, yun pala, pwede palang magkatotoo yung mga wishlist mo. Pagka, siguro, dahil nga sinabi ko rin kay Lord na, Lord, ganito yung gusto kong mapapangasawa. Ayan, mabait, gusto ko yung nagsaserve sa simbahan, yung maayos yung pamilya, yung ganyan. Ayun. Tapos yung vocation, balikan natin. Yung vocation, hindi namin yun alam na vocation siya, yung pagiging mag-asawa. Later na lang namin nalaman nung nagsaserve na kami, nung nasa couples na kami. Ayun, kaya parang lang nga na parang ang vocation kasi na alam namin dati, yung vocation na magpare, 'di ba? Yung religious vocation na nung nasa couples na kami, tsaka nung nasa family and life na kami, natutunan namin na yung vocation pala, 'di ba? It comes from the Latin word vocare, which means to call. Na lahat tayo tinatawag, we are all called to holiness. So yun lahat, yung calling ng lahat ng tao is to be holy. Na hindi naman maging Saint Paul or Saint Francis, kundi yung to be holy na nakabalik. Mabuhay ka in accordance to God's will. Tapos yung ultimate goal is to go to heaven someday. Yun pala yun. Na parang pag mag-asawa kayo, pag may asawa ka, parang dun sa pagiging married nyo, sa married life nyo, sa pagmamahalan nyo, sa pagmamahal nyo sa anak nyo, dun kayo magiging holy. Kumbaga dun kayo papamanalin. Yung asawa mo pala yung magpapamanal sa'yo. Oo. Yung. Dagdag ko lang dun sa mga pabebe na signs. Ayan, una-una, syempre, nung nagkakilala kami ni tita pala, may classmate ako ng high school na classmate niya ng college. Ayun, so yun pala yun. Kung paano kami nagkakilala. Hindi natin nasagot. Ayan, pinakilala kami. Ayun, pero binigay, ano yun? Dapat makikita kami second year college pa lang. Oo. Second year college kasi nung college ako, gimikera ako. Lagi kang nasa Malate, Makati. Ayan. Ano yun? Tapos siya, strict kasi yung dad niya. Strict yung magulang niya. Particularly yung dad niya. So, nung second year college, dapat magkikita kami nun sa Malate. Hindi siya pinayagan. So, hindi kami nagkita. So, akala ko wala na. Tapos na. Tapos, nung fourth year magpo-fourth year college na, sabi nung magbabakasyon, sabi nung classmate ko, na naging classmate niya nung high school, classmate ko naman nung college, ibinigay niya yung number ko dun sa
sa friend niya nung high school. So, kasi landline pa nun, wala namang cellphone pa nun. Ang meron nga ako nun yung beeper. Ayun. So, tapos sabi niya tatawag yun sa'yo one of these days. Tapos nakalimutan ko na. Tapos nung nanonood ako ng Miss Universe. Miss Universe yun, panahon ni Miriam Kiambao. Tumawag siya. Kaso nung tumawag siya, nagluluto ako. Sabi ko, tawag ka na lang ulit kasi binabantayan ko yung niluluto ko. Hindi na tumawag ulit. Hindi, tumawag uli ako. After Tumawag 2 siya days. ulit after 2 days. Namin naman tatawag uli ako eh. Oo. Ayun. Ayan, so dun sa telepono kami as in sa landline, doon kami unang nagkausap-usap. Tapos May 19 yun yung una siyang tumawag. Tapos May 21, tumawag siya ulit. Yun yung mahaba-habang usap. Tapos parang naman kami. Nag-click. Nag-click ka. naman kami nung usap na yun. Doon sa landline pa lang, nag-getting to know kami. Oo. Ayun, tapos parang speaking of signs, ayun, pareha. Siyempre, unang-una yung pareho yung pangalan namin. Tapos yung ex-boyfriend niya, IE rin ang kinukuha ang course. Oo, IE. IE kasi ko sa UP, yung ex naman niya, IE sa USD. Oo. Ayun. Tapos yung ex ko naman, psych din yung kinukuha sa Oo, PLM. Sa PLM. Ako Tapos siya naman, naman, psych din ako sa psych. FEU. So parang, di ba, Tapos pareho. Glee Club May siya nung high parallel. school. Tapos Sa ako, Kristan sa siya. Kristan ako. Yung ex niya, sa Kristan, yung Ex niya sa din, Glee Club. So Ayan. parang, So may mga ganong may sabi ko, yung parallel kami. Yun. So yun yung aming mga, parang yun yung tinake namin Pabebe. na pabebe signs noon. Kaya nung nag-fast forward ako after 2.5 years na magjowa kami, naghiwalay kami, nag-break kami kasi naging teacher, naging prof siya sa UP. Tapos yung mga yung mga estudyante niya, madikit. Yung parang, di ba, syempre, ako, nag-work ako nun sa Parañaque, siya sa UP. Doon, sinusundo niya ako noon gabi-gabi. Kaya lang, ang tawag doon, parang hindi ako comfy na meron siyang mga estudyante na girls na tinetext siya kasi may cellphone na noon yung mga cellphone na Nokia 5110 na 3310 yata. Ayun, na tinetext siya ng madaling araw kasi tinitingnan ko yung cellphone niya, ba't ganong oras nagte-text ng mga hanggang sa ayun na lagi na kami nag-aaway tapos naghiwalay kami. Pero nung naghiwalay kami, hindi ko yung feeling ko lang yon, temporary na hindi pwedeng hindi kami magkatuluyan kasi parang paano pagtatagpuin yung pareho kayo ng pangalan, pareho kayo ng mga bla bla bla. Tapos hindi lang naman pala kayo magkakatuluyan, 'di ba? So parang sabi ko, at some point magkakabalikan kami. Tapos yun na nga, nag-work ako doon sa Parañaque. So malapit ako sa Baclaran Church. So pinagnovena ko siya noon kay Our Lady of Mother of Perpetual Help. Ayun. So, sabi ko sa kanya, Mama Mary, kung hindi kami para sa isa't isa, wag mo na siyang pakita ulit sa akin. Pero kung makikita ko siya ulit, ibig sabihin nun, yun yung sign na kami pa rin, na kami yung magkakatuluyan, ganyan. Ayun. So, parang ikapitong Wednesday, sinundo niya ako sa office. Ayun. So, 7 Wednesdays pa lang. Kasi di ba dapat 9? Ayun. And sinundo niya ako. So sabi ko, eto na. Siya na nga talaga. Ayan na. Ayun lang. yun na rin yung sagot namin doon sa number 2 siguro. Yung, yung pagtugon sa God's call. Ayun. Kumbaga ako, hindi, dahil nga, kumbaga parang, siguro ako yung medyo makulit na hindi ko masyadong pinansin yung signs na parang in a way, binaliwala ko yung pareho kami ng pangalan. Parang, kumbaga, naman kung pareho kami ng pangalan? Parang gano'n na naghiwalay kami. Ayan. Ako yung nakipaghiwalay Oo. Hiniwalayan niya ako sa phone lang sa landline kami nagkakilala. Sa landline din niya ako ng Brunei. Ayan. Pero,
sabi ng mami niya, sinali pa sa kwento. Sabi ng mami niya noon, hindi, parang, kung may papakilala daw siyang ibang babae sa kanila, hindi na din nila tatanggapin kung hindi ako yon. Ako lang daw dapat. Anyway, siya. Ayan. Malakas Singit siya lang. sa parents ko, tapos ako malakas ako sa parents niya. Ayan, oo. Kaya pag kayo mag-aasawa or magkaka-boyfriend, dapat Parang early stage pa lang, makilala ipakilala nyo na yung Ayun. dun sa parents. Yun yung banda sa number 6, isa sa mga number 6. Sige. Yung mga masasabi sa inyo. Ayan. Mm-mm. Na early stage pa lang ng relationship. Kung pwede, nagliligawan pa lang, makilala na ng Oo. families. Yun. Para love din nung yung love. Pero ask ko yun. lang po, nanay and tatay, parang during those ligawan days, or parang yung niyo po, yung nung nasa UP si tatay, tapos nasa FU ako, college days, parang nakita nyo na po ba yung isa't isa na siya na yung talaga yung pakakasalan ko sa altar, or he's the one, she's the one? May ganun po bang thoughts sa inyo po? Tingin ko, kapag parang ganun naman yung siguro natural din naman siya na ma-feel. Kasi kahit naman yung, kahit naman yung siguro mga teenager pa lang na nagliligawan, meron silang idea na gusto ko tong makasama, gusto ko tong pakasalan. Parang kahit na hindi pa nila naintindihan yung, tama, date to marry. Ayan. Kahit na hindi pa nila naintindihan yung gravity nung family life, ng married life, meron na silang idea na gusto ko tong pakasalan. Kahit na yung mga bata mag-boyfriend, di ba? Oo. Nakita ko, ako naman nung nag-uusap pa lang kami sa phone. Kasi yung mga Hindi pa niya conversation, nakikita. Hindi ko pa siya nakikita noon. Although nakita ko naman siya sa picture ng yearbook nila. Yung singit ko lang yung yearbook nila, pinakita sa akin ng classmate ko, na classmate niya dati. Tapos pinotocopy ko nung nag-OJT kami. Tapos nilalagay ko sa ilalim ng unan ko. Di ba minamanifest? Ayun. So, yun nga. Nung nag-uusap kami, kasi parang yung conversation namin, nagre-range from yung mga tipong yung plastic na nahulog, na lumilipad-lipad, yung mga ganun. Tapos hanggang sa basta kung ano yung napapag-usapan namin, na minsan malalim, minsan mababaw, na parang nag-e-enjoy ako nakausap siya. So sabi ko, ganito yung gusto kong makasama forever, na kahit pwede namin pag-usapan. Tapos nag-e-enjoy pa rin kami. Kumbaga kahit walang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan namin, kahit na showbiz o nag-e-enjoy kami magkausap. Ayan. So, yun yung yun siguro yung secret namin, kaya kahit pwede namin pag-usapan. Ayan, kaya... Ayun po. Going to the third question, nanay and tatay. Ayan. How was yung 5 years? Kasi po parang, di ba sabi po ninyo parang alam ko po, pati monthsary, sineselebrate ninyo ngayon Parang umabot po ba sa time na parang umaya na po kayo sa isa't isa, lagi po kayo magkasama, magkausap, gano'n? Anong mag-asawa na? Hindi na. Actually, kahit naman nung mag-boyfriend kami, hindi kami nag-umay-umay Parang intense. Kumbaga, nag-aaway kami, pero hindi yung nagkasawaan. Meron kaming mga times na, kasi, parang maganda yung yung dynamics namin na, ayun nga, iba-iba kasi, kumbaga hindi kami yung tipong date lang or yung hindi nakaka-saturate na paulit-ulit. Iba-iba kami ng mga ginagawa. Ayun, sumali kami sa choir sa Santo Domingo Church, napalabas kami sa TV. Tapos adventure namin. Pumunta kami ng mga wedding fair, bridal fair, kahit na wala pa kami plano. Hindi pa kami kakasal, nagpupunta kami bridal. Kung ano yung mga trip namin. Kaya iba-iba, kaya hindi kami nagkasawaan. Pero nung mag-asawa na kami, yung first 5 years, first 2 years, struggle kami. Kasi, yun yung hindi kami kagad nagka-baby dahil nga nagkasakit ako ng APAS, yung anti-phospholipid autoimmune syndrome, na yung tuwing nagko-conceive ako ng baby, nagmi-miscarry ako kasi nga parang tinitreat daw nung body ko yung baby as foreign object. So, ine-expel niya. So, twice nangyari yon. So, yung first 2 years namin, kasi nung pagkakasal namin, parang a few
weeks later, nag-conceive ako. Pero nawala. Tapos after a few months na naman, ganun na naman. So, yun yung pinaka-struggle namin hanggang sa naging financial matter na rin siya. Kasi I had to stop working. Kasi nga, sabi nung doktor, kailangan daw na naka-bed rest lang ako pag magko-conceive. Kasi yun nga, para hindi mawala yung baby. So, hindi na ako nag-work. Tapos yung condo na pinundar namin nung mag-boyfriend kami, we had to sell it para magkaroon ng enough para dun sa expenses dun sa twins. Ayun, so ganun. Yun yung... So pagbubuntis pa lang yan, ah? pagbubuntis pa lang yun, kasi mahirap pag may apas ka everyday, may injections ka, tapos may 40 na capsules na ano ba yun? Yung amino acids para hindi... Basta yun, ang mahal talaga, grabe. Million peso baby. Oo, mahal yun. Tapos ano pa yun, 2009 yun nangyari, 2009 to 2010. Tama, 2009 to 2010. Yun, ganun na siya kamahal. Tapos, ayun, dahil nga kambal. Ayun, dahil kambal, times 2 yung PF ng doktor, times 2, das na lahat, times 2. Tapos, siya lang yung nag-work. Tapos noon, nakatira kami sa... Nag-rent kami ng apartment. Dahil nga, nag-rent muna kami ng apartment nung kinasal kami. Kasi, parang temporary lang yon. Kasi nga may condo naman kami. So, inintay lang namin ma-turn over yung condo dun sa Pasig. Kaso nga, we had to sell it kasi wala na kaming pera. Naubos na yung aming kabuhayan dahil siya na lang yung nag-work. Tapos, so tumira kami dun sa... Bago yan, i-share ko lang. Yung first 3 months nung may anak kami, may kambal kami, nakaupo kami matulog. Oo, kasi ang hirap nilang patulugin. Si Pia kasi, si Ria madaling patulugin yon. Si Pia, yung pangalawang kambal, tuwing gagalaw siya, tulog na siya, pag nagalaw siya ng konti, gigising siya. So, pag gumising siya, iiyak siya ng napakalakas. Tapos, magigising na rin si Ria. Kasi si Ria, ayaw niya na naman maingay. So, ganun yung nangyayari sa amin. So, for the first 3 months nung buhay nila, nakaupo kaming natutulog. Ganun. Kaya, ganun kahirap yun. Tapos siya, syempre, ano yun? Nag-work pa siya na yung puyat niya rin na ganun. Ganun yung struggle. Ang hirap pagka maliliit yung mga bata. Yan yung... Tapos, nung time na yon hindi kami masyadong nakakapagsimba. Diba? Yung parang minsan may mga namimiss kami na Sundays. Kasi wala pa kami sa wala pa kami sa community, wala pa kaming service noon. Yung talagang laking Catholic school naman kami na parang alam namin na obligasyon na magsimba. Hanggang ganun lang. Pero may mga times na namimiss talaga namin mag Sunday Mass kasi mahirap ibiyahe, yun yung may baby. Ayun. Tapos yung mga palipat-lipat din kami. Yun, lumipat-lipat kami bahay. Una, nandun muna kami sa Bonnie Serrano sa 19th Avenue, yun yung apartment namin. Tapos, nung nabenta namin yung condo, lipat kami ng sa amin muna pala, sa mami ko, sa QC, sa Banawe. Tapos, lipat naman kami doon dahil nga masikip doon kasi nandun din yung mga kapatid ko, etc. Lipat kami doon sa Marikina, doon sa katabi ng bahay ng dad niya, na bahay din ng tita niya, na walang nakatira. So, doon muna kami for a year. Kaso, yun yung kasagsagan ng parang kakaondoy lang nun eh. So, medyo takot pa yung mga tao sa Marikina. So, ang nangyari nun, tuwing umuulan ng malakas at saka yung tumataas yung level ng water dun sa river, nire-rescue rin kami ng daddy ko. Yung parang sinusundo kami. Kasi natatakot ako doon. Siyempre, dalawa yung anak ko, wala akong yaya. Ako lang mag-isa. Paano pag bumaha, di ba? Paano ko itatakbo yun? Baby pa. Ayun. Tapos, eventually, nakalipat siya ng work dati taga-Accenture kasi siya sa Libis. Tapos
lipat siya ng work sa Makati Na night shift. na night shift. So sabi ko, hindi na pwede na magna-night shift siya. Tapos ako maiiwan sa Marikina ng gabi. So sabi ko, lipat kaming bahay. So nakakita kami dito. Ito na yon yung sa CGS. Yun. Ayan. So basically, yung first 5 years or first few years ng aming vocation or na married life namin, family life namin, more on survival. Oo. Ayan, learning the ropes. Ayan, tapos, Oo, kasi ano? wala namang course ng married life eh. Kung anong parenting, oo, ng ano. walang ganun eh. So parang trial and error lahat. Ayan, tapos kumaga, parang pagka na-master mo na yung stage, ayun, next stage na agad. Kumaga, parang na-master na namin yung pagpapatulog ng baby. Tapos naging toddler na sila. May Oo. master mo na yung pagiging toddler nila. Toddler sila. Preschool Tapos naman. nasundan muna ng Oo. nasundan si Shian. Ayan, nung nabuntis ako kay Shian, hindi namin alam yon na pregnant ako. Kasi, di ba nga yung sa kambal, hirap na hirap kami, parang inaalalayan pa kami ng doktor kung kailan kami mag-contact para makapag-conceive, ganyan. Yung parang tinuturuan pa kami kung kailan dapat, ganyan. Tapos, nung si Shian, parang ang na-notice ko lang doon na nade-delay ako ng period tsaka palagi akong inaantok. Yun pala, matatapos na ako ng first trimester. Magta 12 weeks na pala akong buntis. Na walang kamalay-malay. Ayun, so in short, si Shian walang kahirap-hirap yung pagbubuntis sa kanya. Ayun. So, yun nga, pag parang medyo looking back, Mm-mm. ayun, parang yung akala mo na ma-master mo na yung isang bagay, may next stage pala. Oo. Hindi mo ma-master talaga yung life eh. Mm-mm. Ayun. Tapos yung next stage, gulat ka na naman. Ano na naman ba yun? Ah, What's in store for you? ayun. Yun na rin siguro yung sagot namin sa number 4. Ayun, yung challenges and lessons. Mm-mm. Ayun na siguro yung ibang lessons mamaya isa number 6 na lang i-share na lang din namin. Pero yun nga, yung challenges ayun, yun nga, yung learning the ropes na ayun. Wala rin, kumaga, hindi pa rin naman kami members ng Couples for Christ noon. Nung first 5 years. Siguro, 7 years na. Nung 7 years na kami mag-asawa nung nag-join kami sa community. So, parang kami lang, Oo. lumipat kami dito 2011. So, parang kami, yung pamilya lang namin, doon lang umiikot yung mundo namin. Tapos 2017 kami nag-join ng Couples for Christ. So, for those years na nandito kami sa Mandaluyong, ayun, kumbaga parang dinadalo kami ng mga parents namin, ng mga dumadalo kami sa parents namin. Pero, yun lang yung yun lang yung Hindi, may mini community naman tayo dito noong 2014. Dito sa CGS kasi nagse-serve kami dito. Hindi man serve. Yung active Tumutulong lang kami lang. dito na tumutulong-tulong kami kay sister ano nga yun? Arlene. Na yun nga, yung 'di ba kasi nagmimisa naman dito every Sunday ayun, na. nakapagsimba na kami nun. Oo, yun nung nagkaroon na ng regular kasi dati kasi once a month lang nagmamas dito ng Sundays. Tapos naging twice a month. Tapos nung naging weekly na, yun na, naging active na kami. Lagi na kami nagsisimba dito. Dito pa lang. Kasi mainit sa Fatima eh. Kasi wala pang aircon sa Fatima noon. Dito aircon. Yung mga bata na abrido sila pag hindi aircon. Yung maliliit pa sila noon. Ayun. So, yun. Tapos hanggang sa nakilala namin yun nga, nag-join kami ng community. Yun. Doon kami umayos. Ayan. Nung before kami, balikan ko lang yung siguro doon sa ibang part. Ayan, before kami nag-join ng CFC, ang idea lang namin, nung nagpakasal kami, ayun, ang idea lang namin ng family life, tulad nung kinalakihan namin, na, ayun, pagka magtatrabaho yung mag-asawa, uuwi sa gabi, ayun, tapos pagka may mga anak na, papasok sa eskwela yung mga bata, tapos pati yung mga magulang, tapos magkikita-kita na sa gabi. Kasi ganun syempre yung kinalakihan namin. Ayun, yun nga, nung sa turn of events na naging night shift ako,
na 3 times a day, 3 times, ano yun, all meals magkakasama kami kasi ayun, breakfast, lunch, and dinner magkakasama kami ng mga bata, pati yung buong pamilya. Parang naging blessing sa family namin na night shift ako nung panahon na yun. Ay, kumbaga parang hindi lang pala ganun yung dynamics ng pamilya. Pwede pala na Pwedeng customize. Oo. Oo, pwede mo Ayan, palang homeschool po, ikaw pwede yung... palang homeschool. Ayan. Oo. Ano pa? Ayun. Ayun, diretso na natin, tatay, sa number 5 po. Ay, wait lang po. Parang paenda raw po ata yung meet. Ilang minutes po ba yun? Ano daw? Ayun, number Kaya 5. pa, 20 minutes pa. Kaya pa. At kaya pa, siguro. Number 5 po, ways on how we remain faithful po sa married. Paano maging faithful sa vocation? Yung isa sa mga mga tips siguro para maging faithful. Ayun, isa yung ano yun? Grateful kami na nakilala namin yung Couples for Christ. Malaking bagay yung community. Kasi parang lagi namin sinasabi pagka-pre-K na seminar. Pagka gusto mong maging magaling sa basketball, turuan pa ka sa magagaling mag-basketball. Kung gusto mong maging magaling sa business, doon ka sa mga businessmen na successful. Ngayon, kumbaga parang kung gusto mong maging maganda yung family life mo, o yung married life mo, doon ka sa mga maaayos yung pamilya, or yung hindi man ganun kaayos yung pamilya, striving. Kumbaga, nagsusumikap na dalhin sa Diyos yung buong pamilya. Oo. Maganda yun. Kumbaga yun yung pinaka naging kumbaga yun yung pinaka naging secret ingredient ng aming married life na nag-join kami ng community tapos nag-open siya ng doors to many services na kumbaga hindi lang kami yung nag-benefit kundi pati yung mga kids namin. Kumbaga nadadala namin sila dun sa mga service tapos Naging exposed din sila. Ayun, naging exposed sila. Tapos yung mga friends din nila na kasama nila, mga anak din ng mga nasa community. So, yun nga, yung kampante kami na lumalaki yung mga bata, na yung mga kaibigan nila, hindi sila ipapahamak. Kasi alam namin na within the same community din yung mga kasama nila eh. Ayun. Tapos yung ayun, siguro sa inyo mga young adults. Ayun, siguro isa sa mga recommendations namin, mag-join kayo sa SFC. Ayun, kasi marami silang mga tinuturo doon na pagpe-prepare sa inyo sa vocation. Truth. Ayun, ang sabi nga namin doon sa mga anak namin pagka nagka-boyfriend sila, ayun, dapat SFC. Dapat pareho silang SFC na. Oo. Kung hindi man SFC, padalhin nila, invite nila at isama nila doon sa SFC. Ayun. Kasi may mga teachings na nagpe-prepare para sa Yes. Maganda kasi yung nila. Hindi youth. Ano ba? Bata pa yung youth. Hindi pa pwede mag-boyfriend pag nasa YFC. Ayan. So, yun nga. Kasi, iba yung pagka nandun ka kasi sa community, mabubusog ka sa formation mabubusog ka sa mga teachings na makakapag-guide sa'yo dun sa kung nasan ka mang stage ng life mo. Ayun, kumbaga, hindi mo siya makukuha sa school, hindi mo siya makukuha sa panonood ng mga podcast or whatever. Hindi sa ganun Dun ka sa mga teachings mananourish. Ayun, kumbaga hindi lang spiritually, pati intellectually din. Kumbaga yung magiging way of thinking mo, parang enlightened ka na hindi, kasi iba yung pag nagbasa ka lang, di ba? Parang limited. Pero pagka iba-iba yung nakakausap mo, tas di ba, syempre sa community tayo, meron tayong mga sharings, ganyan. Yung natututo ka rin dun sa mga brothers and sisters mo, sa mga experiences nila na marirealize mo na meron palang mas
ano yun? Mas grabe yan. Mas grabe yung pinagdadaanan. pinagdadaanan kaysa sa akin, pero kaya niya. Yung mga ganun na, kumbaga, yun nga, yung ma-experience mo lang yun pag nandun ka sa community. Na hindi man laging applicable sa buhay mo yung mga topics. Parang sa mga susunod na buwan, kumbaga parang, ay, buti narinig ko yun nung previous Ayun. So, yun. Kaya kayo sumali kayo sa community. Hindi naman necessarily SFC, CFC. Oo. Basta join na community. Yung community na, yung mapapabuti kayo, hindi yung community ng mga kalokohan. Ayun. Ayan. So, punta na tayo sa number 6. Ayan, intro na yun sa number 6. Ayan, una sa notes namin, ayun yung sinabi kanina ni Date ate. to marry. Oo. Oo, kasi 'di ba there's no point in entering into a relationship without aiming for permanence. Kailangan talaga yung 'di ba tinuturo natin sa TOB, Theology of the Body, na yung pag ikaw nag-date, it's you're preparing yourself for something that is parang forever. 'Di ba? Yun yung kaya ka nagde-date kasi parang practice mo yun na yung dinidate mo, yun yung magiging, mo. Hindi lang casual, Oo. Kumbaga, hindi lang yung dahil nagde-date ka dahil puso or dahil ayaw mo lang na mabakante. Diba? Ayun. Tapos, ayun nga, mag-prepare kayo kasi wala namang force sa married life, walang force sa family life. And actually, maganda tong topic nyo na to, tong lesson na to, na vocation, na nakita nyo, kumbaga, young as you are, alam nyo na vocation siya. Oo. So, makakapag-prepare kayo. Ayan, hindi kayo tulad lang ng mga other teenagers or young adults na, ayun nga, parang natural progression lang yung tingin sa pag-aasawa. Ayun, na nagde-date lang. Yung parang casual lang. Yung gano'n. And at least, kumaga, parang itong topic nyo na to, it can prepare you. Kumaga, parang pwede kayong mamulat dun sa Yan. At saka huwag kayong matakot na kagaya ng mga ibang mga generation ngayon na ninyo. na takot mag-asawa or takot mag-baby kasi kesyo mahal daw yung mag-baby, mahal mag-raise ng family. Takot mag-fail. Oo, kumbaga hindi yun parang yun yung plan ni God si God yung nag-design ng marriage. Siya yung, 'di ba, ever since si Adam and Eve, tapos yung mga yun. 'Di ba? Ang maganda yung plano niya, maganda yung plano niya sa marriage, maganda yung plano niya sa pamilya. Kaya sana hindi kayo matakot sa ganon. Kumbaga, kasi yun kumbaga kung susundin niyo lang yung mga sinasabi niya, yung sa Bible, yun nga, submit to your husband, or yung husband naman, love your wife as Christ loved His church. Yung ganon, basta susundin lang yung ganon, magiging maganda Ayun. Kumaga yung takot ng mga generation kasi ngayon, parang two-edged sword Takot sila na mag-fail dahil may nakikita sila mga nagfe-fail na marriages, di ba? Na mag-asawa. O kaya, may mga nakikita silang model family or model couple na gusto nilang matumbasan. Kumbaga parang kung hindi rin lang magiging ganun yung married life ko, wag na lang. Ayun, kaya kumbaga parang natatakot na sumubok. Ayun, yun nga, yung siyang aming advice sa inyo, wag kayo matakot. And kung meron mang model na couple or family, may mga pinagdaanan din yon na para maging ganun sila katibay. Yes. Ayun. Kumaga, wag niyong wag kayong mag-jump agad na, hindi kami click pa. Ayun, wag na lang. Parang ganun. Tsaka process kasi yan yung dapat si Christ yung nasa center of your marriage and your family. Hindi cliche yan. Hindi cliche yun dapat. Totoo yun. Kasi, yun kumbaga siya yung pillar na nagpapatibay dun sa love triangle na yun Kumbaga kung wala siya, hindi kakayanin ng mag-asawa na dalawa lang sila. Tapos, isa pa, walang perfect person. Walang perfect husband, walang perfect wife. And habang nasa ganyang age kayo,
be the, kumbaga, improve on yourself. Mm-mm. Parang wag mong hintayin yung the one, be the one. Kumbaga parang, kung, ano tawag doon, kung makikilala ka ba nung the one mo, ready ka ba? Kumbaga, i-ready mo yung sarili mo. Yes. Ayan, wag mong expect na, ayun, ang lagi namin sinasabi dun sa tatlo, imagine nila na yung magiging asawa nila or in the future, ginagawa rin yung ginagawa nila ngayon. So, kunwari, magkakaroon sila ng maraming boyfriend. Right? Okay lang ba sa kanila na yung mapapangasawa nila, maraming girlfriend na pinagdaanan? Ayun, yung mga ganong, so kumbaga parang merong ganong vision, may ganong purpose. Parang, yun nga, dahil nga naging topic nyo to sa lesson nyo, wag lang sana na maging lesson lang sa subject etong pinag-uusapan natin. And kumbaga parang take it to heart na parang free advice na ayun, magamit nyo in the future. Yeah. Kasi share nyo din sa iba. Ayun. Tapos ano pa bang mga Ano pa? Isa pa sa mga namin ni Tita, ano tawag na, secrets. And yung laging fresh dapat yung relationship. And kanari, pag nag-aaway kami, ayun, babalikan lang namin. Kumbaga parang laging meron kang conscious effort na balikan mo yung happy memories. Ayun, kasi yung mga Parang nag-household na tayo. yung mga naghihiwalay, ay tandaan nyo, walang mag-asawa na nagpakasal na mag-aaway. Diba? Naging masaya rin yung mga yan, kaya nagpakasal. And kumbaga nakakalimutan lang nila na balikan yung times na nagliligawan sila, nagkakilala sila. Ay, ito pa pala. Ito yung natutunan ko doon sa isang inatendan namin sa couples na isang conference yata yun. Ano yun? Marriage is not... About your, Ano yun? the purpose of marriage. The purpose of marriage is not your happiness. The purpose of marriage is your holiness. Ayan. Kumbaga kasi, di ba maraming naghihiwalay na sinasabi nila, hindi na kasi ako masaya. Ayan, kasi hindi na ako masaya. Ay, kasi talagang kasiyahan lang yung hinahanap mo. Huwag ka mag-asawa. Kasi hindi naman pang kasiyahan lang yung mag-asawa. Pero yun nga, if you pursue holiness within your marriage, happiness will follow naturally. Ayun. Kumbaga, unahin nyo lang si Lord. Unahin nyo lang gawin nyo lang yung dapat yung gawin with love. Ayun. Susunod yung naturally, susunod yung happiness. Namiss namin mag-pre-K na eh. Oh, ayan. Tagal na kami din nagpe-pre-K na. Sinishare namin sa inyo yan. Ayun, isa pa. Yung marriage as a sacrament. Ayun, di ba sa sacraments, doon natin na-encounter si Christ. Ayun, yung married life, ayun, para rin dagdag kaalaman, dapat na-encounter natin si Christ sa ating spouse. Ayun, kumbaga nakikita mo si Kristo sa asawa mo, nakikita niya si Kristo sa iyo. Ayun, tapos pagka ganun na yung relationship ninyo, nag-graduate yun, kumbaga yung mga ibang tao, nakikita rin si Kristo sa inyo, doon sa union nyo. So hindi siya yung parang masyadong preachy na makikita mo si Christ sa kanya, makikita mo na parang napaka-ideal or napaka-ano. Ang ibig lang sabihin nun, na parang yung binibigyan mo ng dignity yung husband mo or yung wife mo, na yung God-given dignity na meron siya. Ayun, kaya nakikita mo sa kanya si Christ kasi nakikita mo na mahal siya ni Kristo. Kaya mamahalin mo rin siya. Parang ganon. Yun. Okay? 9 minutes na lang, Kuya Paul. Anong masasabi mo? Okay ba yun? Para po akong nag-household. De, joke lang. Ano po, okay na ba yun? Parang it's good to hear po na all of the challenges po na pinagdaanan as couple. Yun nga po, wala namang easy na landas na tatahakin. May mga problems and struggles na may encounter, but at the end of the day, only you and your spouse could handle the situations together and as one. So hindi naman po yun mag-work kung wala rin si Christ sa center ninyo, sa relationship po ninyo.
So, it's good to hear po na nabalikan ko ulit yung story ninyo, yung mga lagi niyo pong pinapaalala sa amin. Maybe yung group mates ko po, baka may gusto silang itanong or sabihin. Yun po. Pili ko si LJ po kasi siya po talaga yung sa group namin yung into love eh. Into love. Ano po, I think po yung pinaka-greatest siguro lesson po na nakuha ko sa love story niyo is that you will learn po talaga sa journey niyong dalawa mag-partner. Hindi po sa lahat ng bagay alam niyo na yung lahat. Yung part po ng journey niyo is yung matuto rin po talaga. And one thing din po also is do not let po yung generation or yung society natin ngayon mag-define yung the way that we see love. Dapat po kung ano po yung pagiging genuine natin, kung ano yung perspective po talaga natin as it is. Do not let po talaga yung generation natin ngayon because it's kind of messy po talaga ngayon. So, thank you so much po. Ay, thank you din. Si Jads. Sana may Jads. napulot ko yung Happy birthday, Jads. Birthday pala ni Jads kahapon. Okay, happy birthday. happy birthday. Saan tayo? Baka may gusto ka sabihin, Jads. May jowa yan si Jods. Kaya nga eh. Ano po, I just want to say na yung mga sinabi niyo po, at the end of the day, I think ma-apply ko rin po siya sa current relationship ko po, and actually 2 years na po kami ng girlfriend ko, so going strong po. And right now, ang objective is not to date for fun, but it's to date for marry. And we've from your yung mga nakwento niyo po sa amin, na I think na applicable naman po siya sa amin ngayon, especially yung experiences niyo po. So, kung may pagdadaanan man po kayo, ay kung may yung mga pinagdaanan niyo, ma-apply po namin sa pagdadaanan namin throughout our relationship. So, ayun lang po. Thank you po for the opportunity sa makausap po kayo. Thank you. Thank you din. Jara, hi guys. Have anything to say? Yung sa akin naman po is, yung ngayon po kasi parang on and off din po kami ng partner ko. So, like, sana po in the future po is, kung ano po yung naging insights niya sa isa't isa, sana po ganun din po yung mahanap ko. And kung kami po talaga ng partner ko, yung magkakatuluyan, sana po ganyan din po kami sa inyo in the future po. Yun lang po. Ay, pag-pray mo kay Saint Joseph. Kasi yun yung yun yung tinuro sa akin ng mama niya. Ipag-pray ko daw siya kay Saint Joseph para maging mabuti siyang boyfriend at saka future husband. Oo. Yun. Isa pa Saint pala, Joseph yun. dagdag ko lang din sa tip, no? Kumbaga, yung mga ganitong isa sa mga reasons kaya sa pre-K na dalawa yung couple mismo ang dapat nakasama. Kasi para lahat yung naririnig nila o yung lessons na naririnig nila, pareho nilang naririnig. Pwede nilang i-remind sa isa't isa. And kunwari may mga concerns kayo, huwag kayong mahihiya na sabihin doon sa partner ninyo. And kumbaga parang doon nagsisimula pagka hindi ka open, hindi mo, kumbaga parang ang dami-dami mong alam tungkol sa love, pero hindi mo na share doon sa, kumbaga nagkakaroon ka ng expectation, nagkakaroon ka ng mga dreams na hindi na share doon sa other person. Ayun. Kaya nagkakaroon ng disconnect. Thank you, tatay. Luke, magkasama ba kayo ni Felix? Hindi. Hindi, nakasabay ako. Pero ngayon kasi hindi ko pa nararanasan magka-relationship po. Pero yung sa mga sinabi nyo po, super dami ko pong like, yung insights ko po ba sa mga tao, kung ano po ba talaga yung quality na hanapin ko sa isang tao and kung ano po ba yung karapat-dapat na maramdaman ko. So yun po, sana in the future din, maayos din po and hindi naman sa maayos na partner kasi di naman po talaga, sabi nyo nga po, hindi naman po talaga lahat is perfecto. But sana po in the future, makahanap din po ako ng tao yung mamahalin din po ako na hanggang dulo po. Yun po. So, hello, good evening po. My name is Gwyneth Cialcaba and second year business economics. And
I am the sister of this BEC group po. And yun, first po is yung isa sa tumatak din sa akin talaga is pag pinag-pray talaga siya kay God, everything will follows po. And ayun nga po, in the future, sana makahanap din po ako ng gaya nyo po, yung mabuting asawa at mabuting anak, ayun po, ama. Yun lang po, and thank you so much po. Yan. Pag-pray nyo yan, bibigay yan sa inyo ni Lord in His perfect time. Thank you, nanay and tatay, for for the time and yung story po ninyo talaga. It inspires us. And even me, kahit na po, lagi mo tayong, alam ko na po, and nakakasama po, ayun. So parang, kumbaga, nagiging refresher po siya sa akin na ito, kung saan dapat papunta po yung location na tatahakin namin ng bawat isa po sa amin. And kami rin, thankful din kami sa mga ganitong opportunities. And kasi, Ay, pinili ko tata po. kaya natutuwa kami na mag-share ng love story namin kasi yun nga, nare-refresh, nababalikan namin yung dati. Tapos at the same time, kumbaga natutuwa kami na may nakakarinig ng mga tinuturo namin sa pre-K na kahit pa paano, ay may maaalala nyo, magagamit nyo sa inyong future na mga relationships. Okay. Thank you po. Ayun, almost time na para makapag-picture pa tayo. Jads, pwede pa tayo mag-closing prayer. Since it's your birthday. Happy birthday again, Jads. Thank you. Okay. Let us put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord, for bringing us all here and having this experience and conversation has truly enlightened us, has opened our eyes, and we hope that you will continue to guide us on our journey, and we also pray that everything that has said here will remain in the rest for the rest of our lives. And everyone here has a blessed evening, and we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Nanay, tatay, closing lang po. Kasi ilalagay po namin siya sa Google site po namin. So, as document lang po para makita namin. Jeff, pwede ba ikaw na lang? Kasi ang hirap sa akin. Sige. Picture po tayo. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Jump shot po tayo. Sige po. Thank you po. Thank you. Good night. Thank you po. Nanay, may gift po ako sa inyo. Thank you so much po. Wait lang ako muna.